adlaw. Ako si Fria May Manalo Torres. Kag ako naman si Stephanie Petrimetre Vergabera. Hello Fria and Stephanie, ari si Kisha. Ako naman si Attorney Sed, no? And happy kami and excited nga ari kami di subong sa Banwa sa Mambusaw. Kamusta ang inyong biyahe? Ate, okay man. Mga alin sa syudad sa Iloilo, mga 1.5 hours more or less, ari ka na sa Mambusaw. Gani ka namin man sang dalan, tawhay man, mapiyong-piyungan ka man. Pero otherwise, pwede kaya kalantaw kaysa wala to mo ka namin sa mga views. And syempre, paglabot mo di ka exciting kaya it's a new place to discover and learn about. Diba? So gani ladies, ano ba lang amon dapat ekspektaron yung inyong mga ginapabugal diri sa Mambusaw, Capiz? Yung mga madamo diri nga lugar nga mga manami gid katuan, mga caves, kanang mga ancestral homes nila diri manami gid sila katuan. Kag isa pagid, mas matilawan yung pagid ang kanami sang luto sa taga Mambusaw. Ano mo na excited kuya gani? Updan nyo kami mga kasimanwa kay aton tukibon kag hibalon. Kag tilawan, wow, syempre. Tilawan gid yan, no? Kag hibalon ang mga istorya sa likod sining lugar kay sigurado makambagi kita ngang Banwa sa Mambusaw, probinsya sang Capiz. Taho! 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 Ang Mambusaw, isa ka third-class municipality sang probinsya sang Capiz. Mga 2 ka oras salin sa Iloilo City, ato na malabot ang Mambusaw. Welcome and good morning sa inyo tanan, no? In this municipality of Mambusaw and of course, the province of Capiz. Easier for us to develop. In terms of tourism, anong mga programa naton sa Mambusaw? Siguro sa SB could add to this. Yung, nga para mapasanyog ang aspeto sa turismo. The tourist dito sa Mambusaw will be maintained. I will appropriate the amount from Burias to Kipot, no? Because that Kipot is a very nice nga lugar para sa turismo. Ang focus naman sa will be the Kipot Caves. Actually, ang na-develop na so far, ang medyo may potential pa lang is 5 caves. Now, we discussed these things with the Department of DENR. According to them, dako ang potential na mo. Kay
wala kasi nisang kita sa amuni nga kuweba. Ang National Kids Association sa mga people cave. And they have come up with some sort of assessment. Ang atong number one paghimuon is how to improve the access road towards that tourist destination site. Ang Mambusaw nagiwat man sa ila tuigan nga Inilusan Festival kada Nobyembre 25. Meaning, Inilusan Festival, we will join tanan, no? So, ano man ya ang imo dira, inilusay lang kita, no? Amo nang ginahambal nga inilusan. So therefore, kung may ara kada, ilusan mo ko. Kung may tambo kada, tagaan ta ka, kag tagaan mo man ako sang imong gangin lutuan. Swere. Kisha, amo ning aton nga tourism officer, si Sir Danny. Hello, Sir Danny. Hello. So, sir, this is my first time to be here in Mambusaw, Capiz, no? So, ano bala ang top 5 nga inyo ginapabugal nga lugar? The top 5 tourism attraction that we can that you can enjoy here in Mambusaw are first we have here our Kipot Caves. Number 2 we have the CBTU. Then number 3 we have the organic farm in Capso Burias. Then we have the Agkawayan Burias also. Then we have the Nia Dam. Wow, so have you been there man sa mga nga lugar? Yes, I've been there because I studied at Capso Burias. So I saw those stalactites and stalagmites and it's very beautiful there. And I've been to caves and I've experienced boating like those things. Wow, so that's nice, no? I'm very excited to experience all that, no? So, sir, as turista nga kagaya sa akon, may mga lugar diri ba lang nga pwede ako tiniran kung magbisita ako de? Yes, that's correct. Kay ang Mambusaw ginakilala gid nga isa nga develop, improve nga banwa. So gani damo man diri sang mga pension houses, lodging houses kung hindi ko magsala siguro may ara nga mga 3 o 4 ka pension houses nga sa diin damo gid talangan kag pilian ang aton nga mga turista. Ano naman ako niyang paborito, ya? Ang food, of course, ang Mambusaw, Capiz, no? Ano gid ba lang inyo ginapabugal diri nga pagkaon? Well, ang ginapabugal namon diri sa Mambusaw amo ining mga inubaran nga sa diin damo sang klase sang pagluto nga ara gid ang inubaran sa manok, inubaran sa baboy. Oo. So kadamo da may lauya, no? Nga inubaran, may ara da nga inubaran sa kagaykay. So kadamo nga sa diin ang ubod ang pinakanami nga ginalakot namon sa baboy kag sa manok. Ay, wow. So, ga-agree ka gid diri, Freya? Ano yung paborito? Inubaran ginaya kay sa kada fiesta hindi gid na magula inubaran diri. So, lastly na lang, sir, no? Ang the best niya pasalubong sa mga taga Mambusaw, Capiz. Okay, so ang amon diri ginakabugal nga sa diin ginapabugal bisan sa province of Capiz kag sa mga neighboring provinces amo ining banana chips namon nga diri gid naghalin ining kalabanan nga mga banana chips kasaba chips kag may ara man kami nga taco. So very excited gid kuya mga kasimano nga i-explore ang Mambusaw, Capiz. Kag syempre isa lang mahambal namo ni Sir Danny and Freya nga diri sa Mambusaw, Capiz sa home. Attorney Sed, welcome you dire sa Mambusaw. Ako gali si JM, kag kaupod naton subong si Lola Nini Saka District Supervisor kag maturing naton nga one of the most knowledgeable people dire sa Banwa sang Mambusaw. Wow, nice to meet you, JM. And Lola Neneng, salamat gid sa imo tion ginahatag sa amon diri. Kasi gusto namon may baluan ang istorya sa likod sa mga nakita namon di kag istorya sa likod gid sa Banwa sa Mambusaw. Ako interesado ko kay pag-abot pa lang sa Banwa, Lola, una ko ginakitaan dayon ang simbahan yung daan na go kay historic, no? Can you tell us about this church Batiko? It's a St. Catherine Church. Nga anong istorya sa likod sa inyong simbahan? I just remember that it was already there. It was destroyed during the Japanese occupation. It was bombed, no? And only the side walls were was not destroyed. Ating ano, ang legend says nga sa una lain ang lugar nga ginubutangan sini. Ano nga gid pili sang taga diri nga dira ibutang kunong simbahan? Di kay ang sang una, sang dito ang site sang ano sa Tipik. Pag ano nilang may era sila nga patron saint, nagakadula-dula ang ilang santa.
Kung magmisa, wala na makita sa altar. Tingala sa kakadula ini ila nga santo. Tapos magpuli mayara na nga mga kung ano-ano sa ilabayo nga isa ka nga dili makita sa lugar nga ni. Diri nila sa nga site nga hindi nakita. Siguro naggusto sa ni St. Catherine nga diri ibutang ang iya nga simbahan. That is why nga the church was built here. That was in Augustinian Friar 1607. And after that ginano nila sa recollects. Simbahan nga ni madamo man sang ginagyan, ginagagi man sa pila ka manggera. That's why despite so pareho man sa Mambusaw noon damo sa mga inagyan nga pagkilaw pero nagabangon sa gihapon. I've seen a few ancestral houses, nanay. Ano mga storya sa mga ancestral houses na makita natin? Isa ang ang balay na ni the late Jovencio Delgado. The 3-story house na amo nang anay nga ako hambalo na diri Torre ni Bensyong. Torre ni Bensyong. Torre ni Bensyong. Ang isa naman yan? Ang isa diri ang balay ni the late Speaker Villarreal. Okay, ang balay ni late Speaker. And it's still preserved. May mga memorabilia dira. Kadamo gid sa mga elements diri JM no makita mo ikaw anything here nga as nga stand out it para sa imo. Para sa akon isa sa mga most remarkable nga lugar diri sa Mambusaw amo ang aton nga tulay nga kung sa diin nakabati man ako Lola Ninis ang istorya nga mga gwapa lang kung ano ang pwede makatapok. So can you please tell us kung ano ang history behind that story? Ina daw lahog-lahog lang bala sa mga komedyante nga mga magparyente man nga si Nuyong kag si Sisong Villarreal. So diri nag-start si Lingko kag iina nga bamboo bridge. May bamboo bridge. Bamboo bridge ang una before sang construction sinang steel bridge. Ang steel bridge was constructed only in 1930. So kung dire mag-agi gani kung mabalaan gani nga may mga Mambusaw noon nga nagpangasawa, ginabantayan nila. Sino ang gabantay? Inang duha. Mari kita subong sa ilang natawag nga Mambusaw Bridge. Isa ka historical site diri sa Mambusaw. Tupad yan ginubrana sa bagong Taytay para dila magaging mas lakyan. Pero hindi pa dahil nila nga gina-preserba. Nakong potensyal sa nga lugar kay nakakla din na istorya sa lugar sa Mambusaw. Para sa istorya na lang sa una hindi ka katapok din kung dayo ka nga babae kay balabagan ka na ikang tanawon kung gwapa ikaw. Kung hindi ka gwapa, hindi ka kalusot. Ay, ikaw, JM, basi pala pagdala mo, kagin ka na dala na kaginpunggan o nakalusot na nanin kinapagim. Siguro sa subong wala na pero sigurado kikita Lola Nini nga tanan nga mga taga Mambusaw, mga matahong gid. Amo na siguro. Ikaw na sa una, wala iya tawhay mo pag-agi sa Taytay nga na. Ikay taga diri ako. I think ang Taytay isa ka mayor nga simbolismo no. It's ang bridge nga connect sang isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar. It can also connect time. Ang nagligad pakadto sa subong, no? It can also connect people ang mga sanguna kag subong. If we have a shared responsibility to protect our historical sites, kaya amo ning pagpadulong naton sa aton kaladtuan. Kaya kung wala na sang Taytay nga nagatay sa aton nagliligad, hindi na takabalo kung ano kita, sino kita, kaya hindi natin magamit ina kung hindi man ta gusto magpadulong. Ang Western Visayas, matahong. Ang Western Visayas, may inuswagon. Sa Western Visayas, madamo ka sa makadtuan. Sa Western Visayas, madamo ka sang matunan. Kari kamo, opdin nyo kami sa aton pagpanglugayawan diri sa Western Visayas. Diri sa programa nga ini, makita ninyo ang nagkalain-lain nga mga kinaiya sang anom ka probinsya sa Western Visayas. Ang kinaiya sang madamo nga mga munisipalidad, madamo nga mga festivals, mga tourist attractions, mga handicrafts, no? Delicacies, kag culinary arts. Kag subong man ang mga pang-adlaw-adlaw nga mga aktibidades sang aton mga pumuluyo nga ginatawag naton Western Visayans. So agda namon kamo sa pag-upod sa amon sa simanal naton nga panglugayawan sa nagkalain-lain nga mga lugar, interesante nga mga munisipyo
kag mga probinsya diri sa Western Visayas. Kaysa sini nga paagi aton madiskubrihan nga ang Western Visayas matuod gid nga tahom. Mga kasimanwa, ari kita diri subong sa Capiz State University Burias Campus. And of course, ginggaan kita nila sa kahigayunan nga ipakita kung anong ilang mga ginapabugal diri. Capiz State University Burias Campus is the premier university in the province of Capiz with four-fold functions: research, extension, production, and instruction. Ano bala ang kadakuon sa inyong nga campus? The entire campus is 151 hectares all in all. It was established at around 1948 as Mambusaw High School at that time. Right now, as Capiz State University. So ano pa bala ang mga nagkalain nyo pwede naman di makita? Makita nyo di ang amon nga YRRT o Yolanda Rehabilitation Center. May ara dira nga ginatawag naton nga mga organic. Ang organic farming is purely organic fertilizers ang gina-fertilize sa mga tanom. No commercial fertilizers. Ginabaligya ni siya sa market. Gina-share man namo sa community how to culture mushroom. May ari man kita di nga ato nga mga inventions from engineering department. Ang sa mga inventions ng mga engineering students. And we have these adapters that we could also offer to them, especially to the community, the best that we have right now. May ara ka mo sa mga achievements, no? So ano ni bala ang inyong mga achievements diri sa campus mo? We are awarded as 5 consecutive year as the best campus in the CAPSU system in the province of Capiz. Capiz State University Burias Campus, Tahoe! Ari kita yanda sa Sewers Orchard Farm diri sa Atiplong, Mambusaw, Capiz. Kag makita nato ng mga nagkasari-sari ng mga tanom kag prutas diri. Put up ko ni sang mga year 2000 before nga na-realize ko gabi nga I have to have a place when I retire. Sari-sari ang gitanom ko nga prutas para ako lang ang manghatag, hindi na ako magpangayo. So ang mga high-valued fruits diri simply lansones, mangga, kag ang iban rambutan, marang, durian, galangho, pomelo, duhat, variety of bananas. Pagtapos, raise ako disang mga native chicken para pag-abot chimpo nga kinanglanon mo, may bisita ka, may ara ka, i-share. Sa mga gusto mamasyar di sa amon sa Mambusaw, may-ari ko din nga place sa Barangay Atiplo. Welcome kamo diri tanan. Hopefully, maluyagan nyo man ang lugar. Kag at least mas-share sa inyo nga hindi ka makuha man ng mga stress nyo kung kaisa kung ari ka mo closer to nature. Ako si Michael Miller, Villarreal. Isa sa tag-iya kay duha kami sa Misis, ang tag-iya.
company price po namin, mura lang man din siya. 130 per kilo. And then, by grams naman namin is 50 grams is nasa 25. Wow, so very affordable din siya mga kasimano, no? And after na siya dry, i-packaging na siya. Ay, ano na Yes, siya? ipapackaging na siya. So, mga kasimano, may ready na tadi nga, nakapack na nga daan. So, manatag pilay ang amo ni kadako. Ito po siya, for company price po namin is 35 peso po. So, mabibinta naman siya sa mga hotel or pasalubong center or provincial park po namin. Nasa 45 po siya. How about ang manika dako iya? Ito po siya is nasa 120 siya. At sa market po, 160. So, syempre, ma'am, hindi gini makumpletong akong paglagaw sa inyo. Dire, kung hindi ko matilawan ang inyong pinanamit nga banana chips. Sure. Yes, mayroon po tayong iba-ibang flavor like banana chips with sesame, banana chips with honey, pure honey po yun, tsaka yung plain po natin na classic, yung original banana chips. Meron din po tayong para sa mga diabetic person or tinatawag natin sugar free po. So, makasimano, tilawan na naman ni Steph ang ilang banana chips. Namit, hindi siya tamaan ka tamis, kag crispy siya. Gani, isa lang ang mahambal namon nga ang banana chips diri sa Mambusaw Capiz. Manamit na tahong! Mga kasimano, ari kita diri subong sa may inini busay kag malayo pang aton nga lalakton. So, Bamboo Bridge. Oh my God. Kawayan nga ginawa. Mga time. Matagal ka. Hindi man ka malumos. Una, balik ka lang. Ang bako isa lang, dali lang Gampang apa sih? Iya, Rekas. Isa sa mga pwede mo brang ari kasi Mambusaw mo kadto sa mga creek nga mo. Tributary daw ni isang busay dito so napanahon na din tubig. Samtang pa sa dami ara na damang areas nga paliguan daw nila. Subong ka paligo di mga karbaw. Wala. Joke lang. Bula. Bula. Mga kasimanwa, isa sa mga lugar nga pwede gid naton bisitahon diri sa Banwa sang Mambusaw amo ang Barangay Bateng nga kung sa diin may makita kita nga creek nga ang tubig halin pa sa isa ka busay. You know what, this is very perfect for those of you who like a little adventure and because on the way here you will need a little hike. Isa sa ginapabugal namon diri sa amon nga Banwa labi na gid diri sa Barangay Bating ang amon nga sopa nga amon man ginatawag diri nga Balabag Linaw kag damo diri to palaligo nga halin sa iba ka nga mga banwa kag mga kabarangayan. Kag isa pa nga ginakuhaan man sa amon nga kumbaga pangitan-an man sa amon mga pamuluyo diri. Kasi kung tagaan lang kami diri sang tsansa, no, i-develop namon hindi. Kag gusto man namon diri sa amon nga barangay nga kag para diri sa gusto man magbisita nga mga turista nga kumbaga kung mag-blend kita sa nature, dapat ang aton man mga kagamitan diri is mga for example labi mga kubo para at least kung gusto mo kung stress ka tapos kung gusto mo pangitas ang peace of mind kadto ka diri para at least makapaway-huway ka man. Sa tanan nga mahilig sa mga trekking or sa mga trail, may-ari kami di mga busay, mga almost 2 hours nga laktanay. And then bali tatlo ni di kabilog amon busay nagapasuno din sila nga tatlo.
I hope nga mabisitahan nyo man ni sila para at least sa promotion sa amon man nga tourism diri sa mga barangay. Diri sa Barangay Bating, Tahom! Kita sa Puyo Falls sa Barangay Sangbula na sa diin kun aton inidri kadtuan halin sa Banwa proper pakadto diri makalabot kita 25 minutes normal na dalagan. Then from the highway going here mga 10 minutes nga lalakton man. Mga today mga kasimanwa damo kita sang naagyan mga mini busay man or mini creek kag perfect yun din sa gusto mag-hike, sa gusto sa little adventure nga trekking, may ara kita matabo kita sa isa ka bamboo nga bridge gani perfect yun din sa gusto sa mga adventure da kag fun sa mga barkada da, sa mga lovers, sa mga couple da, perfect yun pwede ka mo diri ka date. Kini makita nato diri nga falls na kung natawo naton mataas nagalumpat-lumpat diri ang mga tawo sa diin ang ilagi na lumpatan dira madalong. Makita natin ang busay nga ang ginahugpaan niya masubra pa sa 30 feet or isa kalayon nga kawayan ang kadalumon gani perfect din sa gusto mag-dive. May ara man dira nga area na sa din pwede ka lang so madalo man dira nakalumapaw man ang kadalumon. So usually mga summer damo ni diri nga nagakalagto para nga mag-enjoy maglumpat-lumpat lang lang. Ini Puyo Falls diri sa Barangay Bula, isa man ini ka potential nga sa din pwede namon matabugal para sa turista. Tahom would like to thank Southwest Travel and Tours, the official transport partner of Tahom Western Visayas. Diri sa boundary sa Barangay Burias kag Kaidkid no makita nining plantation sa mga lubi. No ti medyo pakadto di it's a challenge man pero pag abot mo makitaan mo ang malapad nga plantation nga maintenar sang Capiz State University. Nagkalinlain nga variety sa mga lubi gani ang ginpakita sa aton diri. Isa ka potential man nga bisitahon sa mga turista kay kung magkadto ka di no magluwas sa eksperyensya makita mo paano mag-harvest makatilaw ka pa sang matampis nga lubi. Mga kasimanwa, upod ko di subong si Professor Verganio, ang in charge diri sa CBTU o ang Coconut Breeding Trial Unit diri sa Mambusaw, Capiz. Tell us about CBTU. Nga ginorganisa ini, kag nga may amuni nga proyekto diri sa Mambusaw. Ang aton nga Coconut Breeding Trial Unit o kon ang aton nga CBTU nag-umpisa ini sa tuig nga 1993 no, sa budig sa aton nga Philippine Coconut Authority kag sang aton nga eskwelahan nga mo ang Panay State Polytechnic College sang una pero karon Capiz State University na. Ini nga klase sang proyekto gin-establisher ini para makabulig sa aton nga mga coconut farmers sa bilog nga Western Visayas kag of course sa bilog nga Pilipinas no. Ginabuligan naton ini sila para mahatagan naton sila sang maayo nga mga variety sang aton germplasm collection nga ari diri sa aton nga plantation. As a matter of fact, ang aton nga mga seedling nga na-produce na diri ara na sa aton nga mga farmers sa palibot sang aton nga probinsya kag sa mga malapit nga probinsya nga sa aton kag sa mga probinsya sa Luzon kag sa Mindanao. Bati ko Professor, mo ni kunong pinakadako nga coconut breeding area sa bilog nga Pilipinas, so one of the biggest. Isa ini sa ginakonsiderar nga pinakadagko sang germplasm collection sang aton nga coconut sa bilog nga kalibutan sa bilog nga Pilipinas no. Kay may ara kita diri nga 86 ka variety sang niyog na kung sa diin ang aton nga manubo nga niyog o kung ang ginatawag naton nga dwarf may ara kita nga 24 varieties. 24 varieties. Kita mo galing ako kung sa ikaw yung ordinaryo ito tagalantaw mo.
Mambusaw Capiz, tahom! Isa sa katuan naton diri sa Mambusaw muna ang Libo and Bachano Hanging Bridge. Ano makita tayo sa bridge ngani? Ang uniqueness ng isang bridge ngani is ang kahabaon isa ini sa mga pinakamahaba namon nga hanging bridge diri sa Mambusaw nga nagasukat sang 150 meters. And of course, Steph, no, para sa mga millennials like us, very Instagrammable, bigyan mo nga place. Pagabot mo pala, no? Gumao ka lang pag-abot mo sa ining lugar. Ano mga activities nga ginahiwat sa mga kakadto diri sa inyo river kag sa inyo sa diri man sa inyo nga barangay? Ay diri sir diri sa Hanging Bridge diri sir halos adlaw-adlaw may nagakadto diri nagapa-picture ga selfie diri. Enjoy ang mga tao diri magkadto diri sa amon nga bag-o nga Hanging Bridge. So last year lang ni Preto. Sa una sang wala pa ni din galag yung mga tao ay sa pambot sir kita man ang pambot na sa pambot. So hindi kayo katabok kung hindi ka magpambot. Di madako gid nga bulig sa pumuluyo. Gani kay laban diri nagid gaagi kung magpamabusaw kay diri malapit kag madali kagid makaabot dito sa ginakadtuan mo. Ining inyong suba, ano mga gin set up yung activities? For example, may mga turista nga kadto din, pwede na maobra. Lagi ano sir kung gusto nila nga magboating, pwede man. O pagkadto sa may Paraiso del Rio dito sa may dam bala sir dito sa may dam na din nga pwede makatuan. Okay. Kag syempre, Kap, no, usong-uso ginayang selfie. So, samtang ari kami di, ma-selfie kita dapat. Ay, siyempre mami, oh. Or groovy. Okay. 1, 2, 3, tahom! So yan ma-try kita sang boat riding. Anong istorya sa likod sining dam natin yan? Ang gintayo ning dam ni para sa mangunguma. Nang natayo ni ang dam ni 1972 para makakuha ang itubi ang mga farmers dito sa Sinunduan sa akon nga barangay. Kay tama gid nga mapan ang tubig dira sa kwarta. Iwat gid na una. Iwat gid. Kay hindi ka ang mangunguma kun way tubig. So dako epekto yabi sa patubas sa atong pangunguma rin. Dako gid ya kay man sang una magbag-o ka lang maka-uma hulat ka lang sang ulan. So yan bisan tatlo ka lang sa isa ka tuig ka to duha ka bisis lang ikaw mag-uma mag-cropping. So yan pwede na kami kaapat katatlo mag-uma sa isa ka tuig. Ang pamong ni gina-develop pa lang kung magkadto di mga tao mga turista ano lang mga aktibidades nila ginobra. Usually anong kalingawan sa mga turista kung diri sila maghapit sa imo mga sa barangay. Tingadlaw nga kwan, manabaw ni ang suba, tapos damo na diri paligos. May kapaligo ko na diri. Damo na diri. Sang una may booting kami dira so na pag bagyo na wash out na to. So gusto gad namon nga ibalik. Boating. Alin din ang boating na? Ang boating na ang lantay na nga butong, magasakay siguro may restaurant daw may lutuan na dira. Okay. May lamisa na tapos ang iyang nga motor ng makina motor yang naguba lang adto sa tong bagyo. Pero plano man ibalik. So plano ko ibalik ato dito man to yang side sa tabok. Aga don tang aton mga kasimanwa nga kung may chimpo sila no makakabisita sila di sa inyo kay bisan damo pa ta kinahandom pero subong katahom na yan lang tawon ang inyo diri nga dam kag iban nga mga kapag boating lang mismo sa river lang. Kaya dahon ta sila nga may experiencean man nila ang
pabugal nga mga aktibidades diri sa hindi lang sa barangay sinunduan kundi sa makatupad nila nga mga barangay. Ang mga kasimanwa ko, ag mga bisita, ginatamyaw pagid kamo o ginaimbitar ko kamo diri sa amon nga barangay kay damo gid kita diri sarang adtunan nga mga lugar, luwas sa lugar, pagkaon, manami na samitan nyo man nga tistingan nyo lang nga magkanto diri kay willing kami sa inyo magserbisyo sa kung sino mga mag-abot diri sa mga barangay. O mga kasimanwa, ang Nia Dam diri sa barangay Sinunduan, Tumalalen, Tahom! Kag sa subong mga kasiman, makaupod naton si Kapitan Glicerio sang Libo o Mambusaw Capiz para tudluan kita kung paano pala ginaluto ang ilang ginapabugal nga inubaran nga manok. And of course, kaupod naton si Miss Steph, ang ilang mutya ng Capiz 2018 para mag-assist sa aton. So, Miss Steph, ano ba lang aton yung mga main ingredients ng inubaran nga manok? Ang una naton nga main ingredients is ang Bisaya nga manok. May bawang kita, may sibuyas, may luya, may dahon, isang sili, kag tanglad. Pati naman ang inubaran nga saging. So, Kap, excited ako yung umpisahan, no? Kay total nahambal na naman ang mga ingredients. So, ano ba lang ang first procedure sa pagluto? Sige. Ilagay natin ang mantika, bawang, sibuyas, luya. Pagkatapos gisa sang manok, butang tubig kag pabukalon, ibutang ang tanglad, ubad, dahon kasilik, kag evaporated milk. After 15 minutes, luto na ang inubaran nga manok. Kasi manwa ari na, ginahulat-hulat ko nga tilawan ang ila ginapabugal nga inuban. Amen. So, Kisha, ano ba na imong mahambal sa amon nga inubaran nga Bisaya nga manok? Isa lang gid mahambal ko, Steph, no, namit. Kag makasimano, first time ko ni magtilaw or magkaon sang linuto nga may ubad. Kag makasimanwa, isa lang ang mahambal ko sa inubaran nga manok diri sa Libo o Mambusaw Capiz aside sa manamit, tahom! So, Kisha, ari naman kita subong upod si Mama Amalia para tudluan kita sa aton sunod nga menu. So, Mama Amalia, maayong adlaw sa imo. So, ano subong ang aton nga lutuon? Ang shell nga kagaykay. Oh, shell nga kagaykay. So, ano yung kagaykay, manang? Amon siyang shell nga nakuha namon sa sa dam sa Suba. Sa likod naton? So, nayon na bala aton mga ingredients? Ang atong ingredients, bawang, luya, sibuyas, tapos ng gata, ubad, tanglad, asin, kagaykay. Of course, ang kagaykay. So, ano natin una nga ubrahon? Igisa ang bawang, sibuyas, ag luya. So, gisahon. So, ikaw bala, Steph, katilaw ka na nasa nga mo nga sudan? Actually, na, taga-diri ko, pero ay pa kong nakatilaw din. So, excited ako. For the first time, matilawan ko siya. That's right. Same man ako, no? So, excited na kumanang. So, na-meet on mo ha? So, pagkatapos? Pag nag-brown na, ibutang ang kagaykay. Ang kagaykay. With tanglad. So, Manang Amalia, diin na bala naghalin ang konsepto sang amo na nga pagluto, pagluto sang shell gamit ang may ubad kag ang kagaykay. Hindi na lang naman diri ba mo kung kisawla kami sudan, amo ni amon ginaluto. O si butang na ni Manang Amalia ang ubad. Basta maghumok siya. Luto na na. Luto na. Pwede na. Okay. Tilawin nyo ang kagaykay nga inubaran nga gin-present namon sa kapistahan. First time ni namon ni Steph magtilaw sang kagaykay. So, cheers. Nanay Amalia, kanamit gidya sang imo nga pagluto. Kay syempre, with love, di ba la? So, Steph, ano yung mambal mo?
balik-balikan ko na di ang kagaykay nga inubaran. Yes, that's why Nanay Amalia, thank you for sharing with us no kung paano lutuon. Kag isa lang ang mahambal namon nga ang inubaran nga kagaykay tahong. Syempre, hindi kompleto ang imo nga pag-food trip diri sa Mambusaw kung hindi mo matilawan ang amon nga ginapabugal nga taco. Wow, susubong kaupod natin si Janelle. So Janelle, ano ba lang aton yung mga ingredients sa pag-ubrasang taco? Okay, ang aton mga main ingredients sa aton nga pag-ubrasang dessert nga taco amo ang ibap milk, cornstarch, sugar, seaweed powder, water, kag molder naton nga himo sa dahon sang saging. Ang first step naton amo ang mag-ubrasang molder. Ilugo na mo ni Steph, no? Sige, kung paano sige. kay gusto naman makabalo. So, ano ang first step para Una, ubrasang? i-fold sa side, fold sa left side, kag staple. Okay. Sa pihak nga side, the same man. Fold, fold, same side. So, tingin ba na nakuha mo nga idea para mag-ubrasang suludlan? Suludlan. Kay subong, kay ang waay kita sang available sa market na molder, nag-decide kami nga ang gamiton dahon sang saging. Just believe you ko mga kasimanuan, okay, very eco-friendly. Gamit siya sa dahon sang saging. And then after, mapwede na kita makaumpisa sa aton nga first nga main ingredients ang gelatin. gelatin. So, sige, ano brahon natin? Una, butang naton ang tubig, tapos isunod naton ang gelatin, kag tunaw, ihalo. Tapos, ang aton nga sugar. Sugar. So, mga pila bala ka minutes ang pag-ubras ang aton nga gelatin? Mga 5 minutes. So, 5 minutes. Basta sa magbukal. Halin sang ano ka na edad nakatuon magluto sa taco? 15 years old. Sino nag-inspire naman niya sa imo para mag-ano? Kaya ang sinanay Dabe, ang permi sa bise, ako waay man kung sang obra sa balay, ako na ang nagsalo sa iya nga business. Sa isa ka pagluto, mga pila ka bilog nga amo niya ang mga obra mo? Sa isa ka pagluto, sa aton sini nga ano nga ingredients na prepare, bali 50 pieces lang siya. 50 pieces. So mga tagpila na ang baligyaanan? 3 pesos kada isa. Each. Dapat may ano safety pwede na natin siya ibuhos sa aton nga ginubra nga molder na dahon sa sabi. Isa ka kutsara lang. So while waiting, ano na din ang ating yung next na obrahon? Ang next natin nga obrahon, pwede na natin i-dissolve atonawon ang ano ang cornstarch sa evaporated milk. Ang sa mga blanca, mga pilaman kami miss, bago magluto. Mga 5 minutes na. Tapos sugar. Basta nga magbukal. Magbukal ang tubig. Tubong nagabukal lang ating tubig, pwede na ating lang ating ilagin ito na nga cornstarch sa ibang na. Nalambit man mo excited, nagit kaya matilawan ang tao. Check ko kayo dahil sa ako man very excited na. Ano lugar? Okay, after 15 minutes, ari na ang ating finished product. Taran! Okay, subong, pwede na natin tilawan ang taco. Yay! Right, so, kung paano ini siya kaunon, ibutang lang sa bibig. Sa bibig, tapos pisgaon ang kalupot. Pisgaon sa dalawa. Okay. Wow!
Kanamit, gid sa tako sa Mambusaw. Yes, I agree with you, Steph. Namit, matilawan mo ang maha, ang gelatin, 2-in-1, so diin ka pa. Isa lang ang mahambal namon sa taco diri sa Mambusaw Capiz, tahom! Ang Western Visayas, matahom. Ang Western Visayas, may inuswagon. Sa Western Visayas, madamo ka sa makadtuan. Sa Western Visayas, madamo ka sang matunan. Kari kamo, opdin nyo kami sa aton pagpanglugayawan diri sa Western Visayas. Diri sa programa nga ini, makita ninyo ang nagkalain-lain nga mga kinaiya sang anom ka probinsya sa Western Visayas. Ang kinaiya sang madamo nga mga munisipalidad, madamo nga mga festivals, mga tourist attractions, mga handicrafts, no? Delicacies, kag culinary arts. Kag subong man ang mga pang-adlaw-adlaw nga mga aktibidades sang aton mga pumuluyo nga ginatawag naton Western Visayans. So agda namon kamo sa pag-upod sa amon sa simanal naton nga pagpanglugayawan sa nagkalain-lain nga mga lugar, interesante nga mga munisipyo kag mga probinsya diri sa Western Visayas. Kaysa sini nga paagi aton madiskubrihan nga ang Western Visayas matuod gid nga tahom. Aton ginbisita diri ang isa ka eskwelahan diri sa Sitio Agkawayan, Barangay Burias, diri sa Mambusaw Capiz. Isa ka matahom nga lugar, no? Ari ka di sa babaw sang kabukiran, kanami sang hangin, tapos nami imo view, no? Para sa turista kanami gid bisitahan. Ining katahom nga ni nga lugar, nagahuman sang damgo, aga puturo sang pila ka mga kabataan diri sila sa lig sang ilang pagkwa sang edukasyon nga ila manginyabi man sa sa ilang panglakaton sa kabuhi para maging makabato sila sa kapigaduhon, kag maging successful malabot ang ilang mga damgo. Ma'am Diging, tell us about inyong eskwelahan niyo diri elementary school sang Agkawayan. Ang Agkawayan before, Agkawayan Primary School lang po ito. 1961, almost mga 61 years na nag-exist ang Agkawayan. But ang Agkawayan Integrated School as of now, for 4 years pa lang. Kita naman nga katahom sa inyong eskwelahan, kanami isang view, kanami isang lugar, damo mga bulak sa palibot, no? Is this really nga ginpili nga site nga para nga eskwelahan sa mga estudyante diri sa Agkawayan? Sang una, ang eskwelahan nga ra is katalunan pa diri sir yung site nga ra. Wala pa na develop. Then nang siguro nakita ako gid nga dapat i-improve gid ini. So nag-work out gid kami sang mga pumuluyo, ang akong mga stakeholder diri sa Agkawayan, Sitio Agkawayan. So nagabinuligan gid dira because ang mga taga diri participative gid sa basta sa school activities. Pero kita namon pa kadto diri go. Although kanami kay taas, namin Chimpo, pero along the way, may makakita kami mga kabataan nga galakat sa dalan, nalin dito sa dalom-dalom pa kadto di. Inabala halos tanan ng kabataan na muna ginaagyan. Yes sir, almost mga 10 kilometers from boundary of Hamindan, boundary of Altabas, boundary of Aklan, and boundary of Sapian. Iba nalin pa sa bukid. Yes sir. Yes sir. May ala gani sir from Maantul to mga 12 kilometers pa ang ginagutos ng mga bata pakadto diri sa eskwelahan. Kung nalilate gid ina sila sir, mga 8 gid sila makaabot. Para si mo anong mensahe mo sa mga estudyante diri nga adlaw-adlaw man ginalakat ang malayo para makakuha man sang pagtuon kag siyempre bilang iloy nila anong mensahe mo sa ila? Ang ako lang gid mahambal sa mga estudyante diri sa Agkawayan Integrated School, hindi kita mag-surrender kay ang aton pag-antos ang aton nga pagporsigido sa aton pag-eskwela amo yaon ang makahaon sa aton nga kaimulon kag makahawas sang aton nga
kapigaduhon diri sa aton nga lugar. Kag who knows basi kamo pa o magiging liderato kara nga kwan kag makabulig kamo sa sityo nga ra kung tapuson nyo lang kag porsigido lang kamo sa inyong pag-eskwela. Dalayawon ang inyong sakripisyo Salamat, dito kabay nga mapadayon ninyo kagay ninyo lugar inspiring gid para sa tanan kag tani hindi ko modulaan na hindi kita ni mag-inspire ang inyong passion for service. Yes, sir. Kita ko man kuno ko kakilanlan sa mga kabataan. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ako gali si Jorlyn Villarente Vipenosog, eskwela diri sa Agkawayan Integrated School. Jorlyn, ano ni mo grade sa diri nga school? Grade 10. Wow, so grade 10 ka na. So halin balas ang kinder, diri ka nagid nag-school? So Jorlyn, tell us something no kung paano ka makalabot halin sa balay nyo pakadto sa imo nga eskwelahan. Makalabot ko di ma'am halin sa balay ma'am, isa gidya ka oras ma'am kag may duwa pa ka suba kami nga alagyan ma'am. Madanlog yang amon nga dalan ma'am, bitbiton lang namon ang amon nga sapatos kag diri magsuksok sa eskwelahan ma'am. Grabe. So, Jorlyn, grabe ka budlay sang imo nga pahalin sa balay nyo pakadto sa imong eskwelahan. So ano ba lang imo inspirasyon despite nga amo ni ka budlay? Ang akon ma'am nga pamilya para mi ehahon ko man sila sa kahirapan ma'am. So Jorlyn, ano ba lang kabudlay no halin sa balay nyo pakadto sa imong eskwelahan? Ano oras ka gabugtaw? Alas 4 ma'am kay matig-ang pa ko bi. Tapos mahimo sa mga dalalon di sa school. Pila ka mo ka mag-ulutod? Siyam, ma'am. Ay, abaw! Siyam ka mo ka mag-ulutod? So, ano obra ni nanay mo kag ni tatay mo? Gapangumalang. Ano ba lagi na obra mo nga para makabulig si mo ginikanan kay siyam ka mo mag-ulutod? Mabulig ko sa ila, ma'am, kung wala kami klase kag may eskwela gid kumayad para mabuligan ko gid sa ulihi. So, kung wala ka mo klase, ano ba lagi na obra mo? Ga-sideline ka? Buligan ko lang sanda, ma'am. Sa panguma? Jorlyn, ano ba na yung dream sa life mo? Gusto ko man maging maestra para i-share ko man sa mga kabataan ang akon mga nasayran sa kabuhi. So Jorlyn, batik ko achiever kasi diri nga school ha. So tell us something, ano ba lang yung mga achievements? Naging top 1 ko sa amon nga school mo. Halin sang what grade ka? Grade 9. Ay, wow. So Jorlyn, no, last na lang, ano ang imo nga mensahe sa imo mga kapwa estudyante? Gusto ko lang mahambal sa ila, ma'am, nga bisan ano kabudlay sang dalan pakadto di sa school or ano man kabudlay sang pangabuhi nila nang dapat mag-eskwela gid sanda para makabulig man sanda nga pamilya kag para may matanan man sanda. Karon nga tour guide nga maupod naton te ari siya kilalaon ta siya tapos te para nga safe kita pag kabalo kita kung din kita makadto. Hi Sir Chods. Hi, yan. Welcome to Kibot Cage Map. Si Stephanie, si Kisha, si Attorney Sed. Sir, join us. Makadto ta subong sa alin diri mga pila na lang ka kilometros o metros makadto sa Kibot Cage. Siguro ang halin diri mga 300 meters pag-abot na kita sa entrance. Okay. Cave.
agin sulod na nato ng isa naman ka kuweba diri no. So pag sulod mo mabulagagin si mo ang super dako-dako kag nami-nami nga stalactite. Makita man naton diri ang pugaran sang pispis nga sa Limbabata. Kag makasimano dito no nga ang muni nga cave tawag nga Baylihan Cave. So Sir Chuds nga gitawag ini nga Baylihan Cave. Baylihan Cave ni kay isang ang mga estudyante sa Gabi State University usually gamayaran sila mga okasyon nagakadto sila diri kag magdala sang kasi tape sang una sinadya diri gamay. O, dili sa Baylihan Cave libot naton kanamo siya sa mga features ng mga sultan mo, mayroon man to stalactites and stalagmites. Pero ang hindi namin kag out of place gid sa bilog nga picture ning mga vandalism mga nabutang makitaan mo ni sa damo ka parte sang cave pareho sini no. So tani hindi nato ni pagubrahon labi na nga ti ginbugay ni sang Ginoo ang katapong sa mga kuweba nga ning nga dako tani potensyal sa turismo. Pero pag sulod naton kung makitaan ta mga muni hindi niya dapat wala niya lugar sa mga muni mga ini nga sitwasyon. Gani dapat mag-adto kita, lantaw lang kita, leave footprints pero not mga muni mga bandal. Dapat hindi nato ni pag-ubrahon. Okay? Sir Chuds, after natin sa duwa ka kuweba, hindi naman tumakadto. Subong approaching kita sa ginatawag nga Namalian Cave. Namalian. So tapos mo nabayli ka to, Namalian ka naman. Oo. Ano nga gitawag siya nga Namalian? So ang tawag nila sa mga dwello di Namalian kay lugar sa mga ano nakita na gwapa nga babae. Ginapatihan nga to nga babae kantada. Gulay naman yung experience gina dito ta sa Baylihan nga gawa pa diri sa Luton ta pero lusot ya nakita na ko nga tubig to lusot ko na pagwa unang uniqueness ang cave kay damo ka madiscoveryan Ari kita nasubong sa sulod-sulod naging sa Namalian Cave siya and so kita kada mo tinagyan yung tubig naman yung part kaya man so far kaya ba so hutay dayon kita ta din sa likod. May mga nagbi naman information. Sir, from here, pagwa, layo pa? Layo pa. So mga one-time pala. First time nato ni mga kasimanwa sa ato tabong nga campaign nga nakatuot diya sa isa ka kuweba nga all the way. O sa padayon kita, alita to sa Mambusaw, malusot kita diri sa Banwasa? Sa Pian. Ang muna importante nga may helmet kay nagdoko-doko kasi sama bunggo, safe ka. So dapat may helmet. Gid. Sir Jerry nga wala ka helmet. May kalot naman. Ayan ng helmet, kapila na ako magbunggo. Kung wala siguro puro bukul na tatani. Manawin na. Mga muna experience siya. Unique lang sa atin sa Pilipinas yan. Muna yung lain naman wala. Suot ka, may ma-discover ka, may makita ka. Muna ning ending natin sa pagsusot sa Namalian Cave, magwa na kita sa sibilisasyon, no? Sa Pian na ni daw. So, how was the experience? Ikaw? Hindi pa ako kastorya. Hindi pa siya kastorya. It was fun, kag thrilling. So sa mga adventurous guys, amugin ni ma-refer kayo sa inyo, try it. Kay sure ma-challenge kid ka mo. Oh, ikaw Steph, kay twice mo ika-second mo na nakakanto ka na di sa una. Oo, nakakanto. So second, kaupod na ka mo, mas naging masadya pag ito ako na experience dito sa Tipot Cave. Naku, ginang pasalamat namon sa tanan namon nga kaupod. Makita nyo na sila karon magwa sila. Nga ginbuligan kami safe experience yun Ang ikadua kong gusto pasalamatan, syempre, ang Ginoo sa paghuman sa muna kuweba nga nami diri sa Mambusaw, tabok sa Pian. Kag ikatlong gusto ko pasalamatan ang akong helmet na damo kita gisalbar. So, salamat sa tatlo ano nga nag-atag sa aton. Nabugay nakalabot kita din. Kagi salamat hambal namon nga ang Tipot Cave diri sa Mambusaw Capiz. Tahom! Tahom would like to thank
Southwest Travel and Tours, the official transport partner of Tahom Western Visayas. Mga kasimanwa, aton ginlibot sa masunod sang tatlong adlaw ining banwa sang Mambusaw kagikadamo kita sa Discovery. Salamat kid sa inyo tatlo nga nag-upod sa amon. We are very happy man nga nakilala naman kamo kag na-share man namon kung ano ka nami gidya kag makatuan ninyo ang Mambusaw pag matilawan ang mga manamit nga pagkaon namon diri. Kag ako happy man ako nga nakaupod ako sa inyo na nagka-experience ako together with you guys sa River Cruise Gas TV. But aside from these, you know what makes our local municipalities even more special are the unique history and the culture nga mas nagapa-interesting sa aton nga lugar. So, I encourage everyone nga before we try to travel abroad or out of the country, let us try to explore first ang aton nga local places dire sa Western Visayas. Yes, that's right. Gani mga kasimanwa, all in all, tahong gidya ang Mambusaw Capiz. And for those kasimanwa namon dira nga very adventurous, this is the place nga akon gid ma-refer sa inyo. So hindi lang pang millennial, pang tigulang, para gid sa tanan. Ako syempre, permi ko ni Magya ng Mambusaw Capiz when we travel. Usually, let's say we go to certain places in the northern part of Panay. No? But for now, I have because of my experience here with you and with the people of Capiz, na nagdugang apresyasyon ko sa lugar nga ni, hindi ko malipatan ang mainit na pagbaton sa mga tao. No? Hindi lang ang mga places, kundi ang mga tao mismo na mainit nga nagabiyabi sa amon. Kasi hindi kami magkanto, ginaulan nila kami, ginabusog nila kami, isang ilang mga panamyaw kay support. And I think, amon ang rason siguro nga, this will be an unforgettable trip para sa amon. So, on behalf sa tanan sa amon, salamat kids, sa tanan nga mga taga Mambusaw, sa kay Mayor, kay sa tanan nga mga officials ng Banwa, kag syempre sa atong mga tourism officers, kay Sir Jerry, kay Sir Dan, kay Sir Jerry, pagkitanan sa inyo nga nagbuligid. Thank you very much. Kag wala duda na sa amon pagtukib, pag-discovery, kag pagtilaw, diri sa Banwa sa Mambusaw, makamba kami nga Banwa sa Mambusaw. Tahong! Gachi ng bukid, may isa katulad sa